hindi kami mamamatay sa bundok dahil ang daming pagkain na kalikasan. Ang gawain ng babae sa bahay at pagtatanim, at yung asawa naman ay yung lalaki ay pupunta lang sa bundok na maghahunting. Ang sabi ng ninuno namin, huwag ninyong iiwanan itong minana. Minana namin din sa ninuno natin. Dito kayo mananatili sa lugar na ito. At saka yung apo-apo ninyo, dito rin makikinabang. Ang idea sa pagganap ng mga agta sa Infanta ng Panukoy Festival noong 2010. Tapos nag-imbita sila dito sa Kakay. Kaya mga 4 na aitang ang nagdalo noon doon. Tapos parang nagustuhan nila yung ganyang idea. Sabi nila, sana sa amin makakaroon din ng ganitong festival. Doon nabuo ang idea. Tapos sa tulong ng FPE, Foundation for Philippine Environment, yun natuloy. Discussions around the campfire, many women, some men, or on the way back from the hunt also joining, and it went on for hours. And indeed there I also brought in, maybe as a team, food from the forest. You can see, for example, how the sharing concept there is called mame, not for nothing. And like in our societies, sharing is still a very common thing. The whole event is 2 days. The first day is basically more or less an internal thing for the Aita to celebrate and to be proud on their culture, and particularly also one aspect, the tradition they have in food and all the skills that go with it. Paalagang natutunan ko sa magulang ko ay magtanim ng kamuting kahoy, kamuting gagapang, ubi. Ayun. Ipakita namin po yung mga tanim namin na muros, yung kinakain namin. Saka yung sagin, saka yung liwet. Parang patani na niluluto, parang patani ron, pero hindi makain kapag pinitas mo yan. Basta sinabo mo, hindi mo pwedeng kakainin yan kung hindi lagay sa tubig ng magdamag. Kalot at saka yung iilo, nakakalason yun. Ang nagluto, hindi nila makakalason dahil naugasan ng tubig sa loob ng magdamag. Yung pinapakain sa amin yung kamote, at saka kamuting kahoy, at saka yung amukaw, yung mayroong buto. Yun ang palagi namin kinakain, at saka sagin. Kakain kami sa bulong ng amukaw, sagin. Yun ang pinapagkainan namin sa bundok. Walang palato. Kami kumuha ng puso, hindi kami kakain o hindi kami mabibigyan ng mga produkto, mga pagkain na dala nila. Kaya kami, hindi kami mamamatay sa bundok dahil ang daming pagkain na kalikasan. Food, what they still have here in the forest, is of so much better quality in terms of nutrition. So it would be really a waste if that tradition goes away. Katutubong sayo kasi yan ang paggunita nila sa mga nararanasan nila, tapos yung mga kaginhawaan, kalungkutan, doon nila ibinubuo sa ganong pagsasayaw. Yung lapinding ay yung sasayaw ka muna, pero nagpaparating din siya ng yung anito, yung pag nanggagamot siya. Patay sa kalikasan, kung ano yung nakikita at nangyayari sa tulad ng hangin. Maririnig mo lang yung hangin pag gumagalaw yung puno. Yun, doon kami naniniwala sa anito. Nirespeto namin yung mga kalikasan. Kasi yung anito, patay din doon sa mga kalikasan. Batong baboy parang kanyan parang sinisinyal na yung nagha-hunting. Batong baboy kasi in-style niya yung kung paano mag-hunting, kung paano magdepensa sa sarili. Makikita mo dun sa sayaw.
Yung dururo naman, pag malungkot kasi ang isang katutubo o yung mga elders, magdudururo yan. Sasabihin niya lahat nung kanya, yung nakaraan, para maibsan yung mga, halimbawa, mayroon siyang problema, parang nagmumuni-muni siya, para alalahanin yung mga, ano yung gagawin ko, paano ko tulog-utasin. Yun ang dururo. Masaya silang nagsasama doon sa sayaw. Kaya pag naririnig nila yung tugtog, talagang napapaangat, napapasayaw dahil masaya ang katutubo pag naririnig yung tugtog. Pag sumasakit na yung buntis, doon na nila ipapahilot at pupunta na nila yung manghihilot. At yung kapag nakalabas na yung bata, kukuha na sila ng buho at yun ang pamputol nila ng pusad. Tapos isusukat din nila doon sa paa nila, paanong ina, yung pusad na mahaba ng ganyan. Para daw yung buhay ng bata mahaba rin. Kapag panganay, hindi pupunta yung mga pinsan at yung mga kapatid at hindi nila titignan yung bata hanggat wala mo ng yung may anak, dahil kapag natignan nila yon at di ba kapag nanganak nasa loob, kapag pumasok yung mga pinsan at natignan, magbibigay ka na ng bilang multa doon sa nakatingin. Ganun ang bilang kultura po namin ng katutubo. Gawain ng babae sa bahay at pagtatanim, at yung asawa naman ay yung lalaki ay pupunta lang sa bundok na maghahunting. Pag sa paglalakad din, dapat ang nauuna po ay yung babae. Hindi ka mauuna yung lalaki. Sinusundan yung babae. Kapag may bata, ilinalagay lang doon sa lubon. Yung bata ipapasok doon, lahat ng karga doon nakakuan ng bitbit ng ina. Tapos nakasunod naman yung lalaki na dala-dala yung pana. The second day is many more people will be invited from outside the larger Negrito community, which then includes civil society, important people in either provincial or national government positions. During the development forum, we will discuss the development agenda of the Aita community. Lupang Ninuno ay ilang lupa na tinitirahan ng yung mga Aita, at doon sila mulat Sapol, doon sila nakatira. At pero yung konsepto ng Lupang Ninuno, hindi lang parang lote na bahay doon ka lang nakatira, kundi yung buong lupain na ginagalawan nila. Mula noon pa ay kasama dyan yung gubat, ilog, lahat ng yung sinasabing domain. Kaya dito sa area na ginagalawan namin ay umabot ng mga 14,000 hectares plus. Yun ang nilalakad na papeles sa NCIP para magkaroon siya ng Certificate of Access to Domain title. Nasa proseso siya ngayon. Lupain kasi, nakaugad din siya sa aming buhay. Kasi pag walang lupa, walang tubig, walang pagkain, walang tao, walang kahoy, ang lupa, nandyan na lahat ng pagkain namin. Ngayon, dahil ang daming ang nakapasok sa aming Lupang Ninuno na mga dayuhan, mayroon nang nagko-control. Kaya sinisuguro namin ngayon yung mapatituluhan para
mas kami na yung magpoprotekta at mamamahala. Kasalukuyan, na-publish na yung aming lupang ininuno para na doon sa pagpaptitulo. Pero napakaraming proseso din yung ginawa namin. Dahil po sa aking karapatan, ano man po yung hirap na alam ko, kahit buhay ko at buhay ng aking pamilya ay nakasalalay, ito po ay sisikapin ko magampanan ang inyong gawain iniatang. Problema sa lupa namin, katulad ng baryo namin, nasasakupan ng military. Ang pangarap po namin, hanggat mayroong buhay, na hindi na katulad sa mga lupa namin, kapag yung mga apo at mga anak ang iiwan, kapag wala na kami, ibig sabihin wala nang makakaagaw ng lupa nila, wala na silang problema. Kaya ang gusto namin, hanggat may buhay sana kami, bilang matanda, maipatitulo yung lupa. Yung makita at naibahagi namin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, naipaabot namin yung mga dati naming buhay, may mga kayamanan na kalikasan. At saka yung mga issue namin, napaabot namin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Aita Festival, kultura namin, kaya masaya kami.